tayo po sa ating worship service, and it's good to see po yung bawat isa. And before I start, alam mo talaga dito, ano lang siya, lalagyan. So, kanina ko maaga, nag-ano ako rin susulat ako. Nag-isip ako ng mga blessings or mga ginawa ng Panginoon sa aming mag-asawa throughout this week. Itong week lang So, throughout the preaching, pupunod ako dito. Tapos, babasahin ko na sila. Para ma-share ko lang sa inyo yung ano yung ginawa ng Panginoon sa amin sa buong linggong nakalipas. 1 week lang to pero halos puno na yung lalagyan ko. Paano ba pag ginawa ko itong 2 weeks, 1 month, isang taon? So, gaano karami o gaano kalaki yung lalagyan na kaya? Kung isa. Yan, sabi nito, thank you kay Lord kasi nakapagtagay-tag kami for 2 days. Ibang blessing po sa inyo. So, that's our second anniversary namin ng asawa ko, and we were thankful sa Panginoon kasi binigyan na kami ng pagkakataon makapag-celebrate nun sa Tagaytay. Sa Panginoon. Okay ito. Thankful ako kasi may motor ako nagagamit mapasok ng work. Kasi napakahirap ko mag-commute dahil mo tag-ulan. So, dalawa pa lang yun. And bakit mo sinashare yan, Pastor? Kasi gusto kong i-remind yung sarili ko na kahit ang daming nangyayari hindi maganda, kahit ang daming hindi ko maintindihan, kahit ang daming bagay na pangit na nangyayari sa paligid ko, sa akin, sa church, yung Panginoon kumikilos na ulit. And yung pinipray, pero di kayo dito. Not necessarily dito, pero alalahanin nyo. Kasi minsan sobrang nakafocus tayo sa problema. We forgot to see paano kumikilos yung Panginoon sa buhay natin. And as I share, we will be continuing the series natin. So, ang title ng message series is Unshaken. What keeps our faith unshaken in the face of fears? So, tayo po tayong lahat. Basahin na natin yung ating verse for today. And it's found on 2 Timothy chapter 1, verse 7. So, sabay-sabay po natin basahin. Ready? 2 Timothy chapter 1, verse 7. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat for this wonderful morning, Panginoon, na binigay po sa bawat isa. Thank you po yung buulan. Thank you po, Panginoon, maganda yung panahon. Thank you, Panginoon, ingatan niyo po kami, ginisip po kami. We continue to ask your guidance today, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, yung mag-usap. Itago niyo po ako sa inyo dito. Ingatan niyo po yung mga kapatiran namin na po lamang. Dito po kami nandito, Panginoon. Ayaw po, nakikindihan namin yung mga bagay po sa inyo sa inyo. Muli, nagpapasalamat po kami, Panginoon. Amen. So, pwede po tayo. So, kasi mo kanina, marami pa So, may ilang blessings. Pero, doon sa times na nagsishare ako ng blessing, hindi rin mawawala dahil nga nandito tayo sa mundo, there's struggles. There's fear. So, konting background, during the time na sinulat ni Apostle Paul yung verse na to, sinulat niya for Timothy. Si Timothy, yun yung disciple ni Apostle Paul. So, currently, si Apostle Paul, that time, nakakulong siya. Naka-chain siya. And is waiting for his execution. Talaga, Pastor? Hindi lang siya basta nakakulong. Papatayin na siya ni King Nero during this time. And then si Timothy naman, yung sinusulatan niya, yung disciple niya, si Timothy currently handling a church na magulo. Sabi, yung church na hinahandle ni Timothy is sobrang
napapahamak yung idolatry, pinapersecute siya, pati dun sa lugar nila. And during this time, ito na yung time na maraming Kristiyano na yung pinapatay. Yung ginagawa silang pailaw sa daan. Paano? Tinatali sila sa poste, sinilaban yung poste. Sinusunod ng buhay yung mga Kristiyano. So during this time, yung fear, yung takot, malamang tao din si Apostle Paul eh. Natatakot yan. Tao din si Timothy. Natatakot yan. And same thing sa atin. Throughout sa paligid mo, kung nanood ka ng balita, nanood ka ng Facebook, sa tahanan nyo, sa school, sa work, I'm sure there's fear. Kasi yung fear, it's real. Lahat tayo nakakaramdam niyan. And fear is different from phobia. So, during this time, si Timothy, yung sinulatan niya, is medyo timid. Describe siya ni Apostle Paul. Medyo timid, fearful, and tempted to shrink back. So, dahil yung situation ni Apostle Paul is not ideal. Diba? Nakakulong ka, waiting ka na for death, papatayin ka. And then yet, he said to Timothy, sa verse, sabi dito, for God did not give us the spirit of fear. Sige mo, lakas ng loob na yung possibility. Papatayin ka na. Nakakatay na yung paa mo. Nakakulong ka, isolated ka. Hindi mo alam kung kailan kayo lalabas ng gwardiya para patayin. Pero yet, he was able to say to Timothy, Timothy, hindi Panginoon yun ang bigay sa iyo ng Espiritu. But God gives you power, love, and a sound mind. So, ano yung bagay na gustong sabihin nung verse sa atin? Sabi lang naman, isa lang, fear doesn't come from God. Ano man yung takot na nararamdaman mo today, hindi yan galing sa Panginoon. Ang tamang takot lang is fear of the Lord. Other than that, hindi yan galing sa Panginoon. Pastor, bakit ba? Ano connection ng fear? Because fear, most of the time, shakes our faith. Alam mo yun, pag may pangangailangan kayo sa bahay, nakakatakot. Wala kayong pambayad ng kuryente, wala kayong pambayad ng tubig, wala kayong pambayad ng pagkain. Pag sa school, mga estudyante, pag babagsak ka, nakakatakot. Sa work. And many Christians, sa atin, me included, minsan, we put our faith sa mga bagay na temporary. For example, where do Christians sometimes put their faith instead of money? So yun dito, sometimes pag wala kang pera, pili mo wala ka ng pag-asa sa buhay. Bakit meron? Nakaka-depress kung wala kang pera. Saan pa? Next video. Sabi, careers or success. Most of the time, pagka feeling mo wala kang na-achieve sa career mo, same-same lang yung ginagawa mo, pag feeling mo hindi ka nagsasucceed sa mga bagay na ginagawa mo, feeling mo wala nang pag-asa. Bakit siya temporary? Yung pera, nauubos. Yung career, natatapos. Next, kaya relationships. Yung iba dito, diyan nakaasa. Pagka magkaaway kayo ng boyfriend mo, girlfriend mo, asawa mo, anak mo. Although it really affects us, pero hindi dapat din yung pinakahawakan natin. Bakit? Kasi people live. Hindi mo habang buhay kasama yan. And if you put your faith, yan yung mag-hold sa'yo, masisira ka. Next. Sabi ito, education and achievements. Pag nakatapos ako ng pag-aaral, magiging okay na ako. Sino dito tapos na ng college, tapos okay na?
Wala pa, di ba? Iba nakatapos na ng masteral, yung iba nakapag-doctoral na, pero hindi pa din masaya. Bakit? Kasi nawawalan siya. Lalo sa mundo ngayon, na sobrang ang bilis mag-advance, yung natutunan ko kahapon, iba na yung meaning ngayon. Next, Kuya health and strength. Minsan dyan tayo nakakasal. Ang dami mong kayang gawin, ang ganda ng trabaho mo ngayon kasi healthy ka. Paano pag bukas nagkasakit ka? Ano gagawin? And then last, sabi niya, sir, nakaasa ka sa sarili mo, imbis na sa Panginoon. So yan yung ibang bagay na kadalasan, or most of the time, baka ngayon, dyan nakaangla yung pananampalataya mo. Kaya pag may dumating na problema, pag nawalan ka ng pera, nawalan ka ng trabaho, wala nang sense yung pinag-aralan mo, hindi mo na-apply sa ginagawa mo, sira yung relationship mo, may sakit ka, wala kang tiwala sa sarili mo, ang nangyayari, your faith is shaken. So before I continue, magbabasa ako. Sabi, ito isang blessing. Yan. Nilagay ko dito. I was able to eat buko pie. Kasi bumili ko kami buko pie. Hindi ko alam napakamahal na pala ng buko pie sa Tagaytay. Pero, thankful ako sa Panginoon kasi after a long time, January ba, no? January, last kong kaya ng buko pie, sa kakalot ako. Nag-iisip ako, lalagay ko dito. Buko pie. Ano ba? Tawag dito. Ito. Thankful ako kay Lord kasi sweet pa din kami ng asawa ko. Bakit? Thankful ako kay Lord kasi ang dami mag-asawa ngayon hindi na sweet. Ang dami mag-asawa ngayon hindi na nag-date. Or wala nang bonding time. But yet, thankful ako sa Panginoon kasi sweet kami ng asawa. So walang na yung i-remind, ang daming ginagawa sa akin ng Panginoon. I don't know kung anong ginagawa ng Panginoon sa buhay nyo ngayon. Baka nami-miss mo. Try to look back. And makikita mo, ang dami pa lang ginagawa ng Panginoon. Bakit ako natatakot? Bakit nangangamba ako sa mga bagay na to? Pero kahapon, ito yung ginawa ng Panginoon sa akin. Kanina, ito yung ginawa ng Panginoon sa akin. Now, let's go back. Ano ba yung mga bagay na ginawa ng Panginoon? Tatlong bagay lang yung binigay ng Panginoon. Una, to put her, baka hindi tayo ma-shake. Hindi iba yung faith natin. Una, sabi doon, God gives us power. God gives us power. Sabi doon, yung Greek word niya is dynamics. Dynamics. Same root word for the word dynamite. So, doon kinuha yung word na dynamite. And then, it means supernatural strength, ability, and courage. Sabi sa Acts chapter 1, verse 8, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Pastor, anong ibig sabihin niya? Sabi niya, binigyan ka ng Panginoon ng power na parang dinamita. Ibig sabihin, nag-i-explode dapat yan. Kaya magtataka ka, pag nag-look pa ka sa buhay mo, dati na nagtatawa ka sa Panginoon, yung problema mo, piling mo, walang solusyon. Nalampasan mo. Bakit? Ikaw ba yun? Hindi ikaw yun. Dati may sakit ka, ngayon magaling ka na. Ikaw ba yun? Hindi ikaw yun. Panginoon yun. Sabi, some Christians don't speak about their faith at work or school because they are afraid of being mocked. Some keep silent in family gatherings when relative questions their beliefs out of fear of conflict. Some hesitate to serve in ministry because they feel unqualified or too weak. Ito yung mga quiet ways of fear that makes us
powerless sa gawain ng Panginoon. Wala naman ako sa Bible. Sabi ka naman na nakakapag-church. Paano ka makapag-serve? Paano ko mag-ano? Wala naman ako alam dyan. That's why we have small groups. That's why we have discipleship programs to help you on that. Pero dahil nga, pinapangunahan tayo ng takot, dahil hindi natin naiintindihan na tinanggap natin yung Panginoon sa buhay natin, God gave us the power para i-overcome yung fear. So, paano mo i-apply yun? Una, takot ka bang mag-fail? Sabi sa Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Ba't ka matatakot mag-fail? Pag nag-fail ka, tayo ka. Kasi Panginoon yung nagbigay ng lakas sa iyo. Takot ka bang mag-share ng word ng Panginoon? Sabi sa Proverbs chapter 28, verse 1, the righteous are bold as a lion. Struggling ka sa kasalanan. Ngayong oras na to. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 7, God's will with the temptation also make a way to escape. Sabi, fear weakens us, but God empowers us. Yung takot, kaya ka napaparalyze, kaya hindi mo magawa yung mga gusto mo ipagawa sa iyong Panginoon kasi takot ka. Minsan hindi mo lang maamin sa sarili mo. Takot kang ipakita sa mga tao na may Diyos na pinagkakatiwalaan kasi pakasali ka ng mga tropa mo. Baka hindi ka na-welcome sa bahay mo kasi iba yung pananampalataya ng kasama mo sa bahay. But God gave us power to overcome that. So, papasawan ako. Sabi dito, safe ako nakakapasok at nakakauwi from work. Pag nanood ko tayo ng balita, daming na aksidente. Ayaw ko na manood, kaya pag yung mga yung people ko, kasi sa aking video ko na hindi ko na lang pinapanood kasi pag namumotor ko ako, please madami na aksidente na kamotor. So, sobrang thankful ako sa Panginoon kasi safe ako nakakauwi and nakapasok. Ito, I was able to spend time with my wife. So, sa dami natin ginagawa, may pasok araw-araw, still I was able to spend time with my wife. Sobrang thankful ako doon. Kasi not all of us, kahit may pagkakataon, hindi ka naman nag-spend ng time sa mahal mo sa buhay. When was the last time you said I love you sa asawa ko, sa kapatid ko? Gusto mo nang connect niya doon, gusto ko lang ibahagi. Ano ko ginagawa ng Panginoon? Kasi pinapaalala ko sa sarili, kaya pag inaaral ko yung topic, paano ba ako magiging grounded? So, tinignan ko, ano ginagawa ng Panginoon sa buhay ko? Bakit puro problema yung nakikita ko? Then, I started to write down yung mga magagandang bagay na ginagawa sa akin ng Panginoon. So, other than power, God gives us love. So, yung Greek word na ginamit dito for love is agape. Sabi sa 1 John chapter 4, verse 18, perfect love casted out fear. It's not emotional love, but divine love that casts out fear. Takot saan, Pastor? Sabi, some Christians are afraid to forgive because they don't want to be hurt again. May mga Kristiyano dito, may sama ka pa ng loob sa kapatid mo. Hindi mo matawad kasi piling mo, pag pinatawad mo, uulitin niya lang ulit. Sa kapamilya mo, kasama mo lagi sa bahay. Masama loob mo. Bakit? Kasi piling mo, uulitin ulit. But God gave us love. Kung tayo pa, pinatawad mo pa. Kung sino tayo pa, hindi mo patawad tayo. Sabi niya, some are afraid to show kindness
because they worry people will take advantage of them. Sabi, others are afraid to open up or love deeply because they fear rejection or abandonment. Fear keeps us from loving fully. But God's love frees us to love even when it costs us something. Sabi yung love na binigay ng Panginoon, pinapalaya tayo. Pansin niyo ba, kung may sama kayo ng loob sa kapatid mo, sa kasama mo sa bahay, kahit masaya siya, ikaw, bad trip ka. Pag may tawang, siguro hindi ka samaan ng loob, pero hindi ka okay. Pag nakikita mo siya, affected ka sobra. Kahit wala naman siya ginagawa, ayaw mo lang siya makita. But since God give us love, sabi, paano mo yun i-apply? Afraid to forgive. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 32, forgiving one another even as God, for Christ's sake, had forgiven you. Afraid ka bang ma-reject? Sabi sa Jeremiah 31, verse 3, I have loved thee with an everlasting love. Afraid of people's disapproval. Sabi ito, if God be for us, then who can be against us? Romans chapter 8, verse 34. Fear imprisons us. Bakit hindi mo ma-apply yung or mamahal yung kapwa? Kasi takot ka. Takot ka masaktan. Takot ka magamit. Takot ka ma-take advantage. But love frees us. Yung tunay na pagmamahal, pinapalaya tayo sa iyong Panginoon. Yung pag tumulong ka, kahit hindi mag-thank you yung tinulungan mo, masaya ka. Hindi yung tumulong ka, tapos sabi mo, hindi mo lang thank you. Although nakakagaling mo, parang hindi na sa iyo. Response na yun. Pero yung response mo. So, una, God gives us power. Then God gives us love. So, before I know, babasa ulit ako. Sabi dito, okay. Hindi ko talaga maintindihan yung sulat. Ito, naka 8 hours of sleep ako nung Wednesday. So, sana all. Ako naka 8 hours din eh. 3 hours ng Monday, 3 hours ng Tuesday, 2 hours ng Tuesday. So, thankful ako sa Panginoon kasi naka 8 hours of sleep ako nung Wednesday. Sarap. Ano ba? Sabi dito. Ito, wala akong alam kung kaaway ko or may sumana ng loob sa akin. Ako wala akong alam. Ako kung may alam kayong may meron ng sama ng loob sa akin. Pero so far, thankful ako sa Panginoon kasi wala akong alam na taong may sama ng loob sa akin. Why? Ang hirap kaya mo ngayon. Ako tumitingin sa inyo masama palagi. So last one. God gives us a sound mind. So yung Greek word na ginamit doon is sophronismos, meaning self-control, discipline, balanced mind. Sabi sa Romans chapter 12 verse 2, be transformed by the renewing of your mind. God gives us clear thinking in times of chaos. Alam mo yun? Yung problemado na lahat ng tao sa paligid mo, pero ikaw kalmado ka lang. Kasi nagtitiwala ka sa Panginoon. Hindi dahil wala kang pakialam. Pero dahil alam mo, at the end of the day, Panginoon pa din yung masusunod. Panginoon pa din yung gagawa ng paraan dyan. So kahit anong gawin mo, kahit anong stress mo dyan, dahil binigyan ka ng Panginoon ng sound mind, in times of fears, malinaw yung
isip mo. Hindi siya yung nonchalant, yung walang reaction sa lahat ng bagay. It's just that, you know, God is in control. Sabi, some Christians panic when they hear bad news. Pwedeng merong may sakit, merong kulang sa finances, and immediately, it spirals to worry. Yung iba nag-anxiety, yung iba nag-depress. So, some stay awake at night, running through endless what-ifs sa isip nila. What if kaya ako ganito? What if kaya mag-present ako ng program? What if kaya wag ako pumasok bukas? What if kaya ganito gawin ko? Sabi nila, some let social media, negative headlines, or gossip shape their thinking more than the Word of God. Sabi ko yun, may nakita ka na pangit na balita sa Facebook nung umagang pag-isip mo, bad trip ka na buong araw. Pero isipin mo, kung salita ng Panginoon yung unang mong binuksan bago yung Facebook, ano bang pangit na balita yung mabasa mo sa Facebook? Dahil inuna mong isalita ng Panginoon, hindi mo sisira araw mo. So bakit sira yung araw mo? Kasi inuna mo yun. Basta kabukas ka rin. Sabi, afraid of the future, sabi sa Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans that I have for you, says the Lord. Plans to prosper you. Ganda ng plano ng Panginoon sa atin. Bakit ka magtakot sa future? Feeling anxious? Sabi, Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Be careful of nothing, and the peace of God shall keep your hearts and minds. Ang dami mong inisip. Masyado kang anxious sa mga bagay na pwede, baka, bigyan mo sa Panginoon. Overwhelmed, ang dami mong problema ngayon. Sabi sa Isaiah chapter 26 verse 3. Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Pastor, ang dami ng problema ngayon. Sabi ng Panginoon, yung isip mo, i-stay mo lang sa Kanya. Siya yung magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Again, hindi po sinasabi dyan, huwag kang kumilos. Hindi sinasabi dyan, huwag mong pakialaman, huwag mong problemahin. Ang sinasabi dyan, don't let fear paralyze you. Kasi binigyan ka ng Panginoon ng power, ng love, ng sound mind. So yun yung tatlong binigay ng Panginoon. So, what keeps us unshaken? Ano yung hindi makakapag-alog, makakapag-giba, makakapagtumba ng pananampalataya mo? Again, that's power, love, and sound mind. Galing sa Panginoon. So we must fight fear daily. So may ginawa ko dito. Kapag ka yung fears daw, nilagyan ko siya ng anong tawag ko? Meaning, per letter. So una, kung takot ka, fears. Letter F. What do? You face it with God's word. Takot ka ba sa mga bagay na haharapin mo ngayon? Face it with God's word. Sabi sa Matthew chapter 4 verse 4, and Jesus answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Face it with God's word. Letter E, expose it in prayer.
Philippians chapter 4, verse 6. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Pinapangalahan ka ng takot, hindi mo lahat sa Panginoon. Kaya ano ko yung pinag-pray lang, pinapakagalahan. Yung mga iniisip mo, basta lagi mo nang pinag-pray, talaga ba magbibigay mo sa Panginoon? Letter A, acknowledge it to God. Psalms chapter 34, verse 4. I sought the Lord, and He answered me. He delivered me from all my fears. Acknowledge it to God. Letter R, respond with faith. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. For we live by faith and not by sight. Respond with faith. And lastly, letter S, surrender it on the cross. 1 Peter chapter 5, verse 7. Cast all your anxieties on Him because He cares for you. Basta bakit yan yung pinag-uusapan natin? If you remember po last week, di ba pinost yung links ng church? So you know it. And, basta natatakot ka ba? Napapaisip ako. Sino ba naman hindi? Pero, alam ko, gawain ni Lord ko. Si Lord ko mabuto. Kasi alam ko eh. Kasi gawain ni Lord to eh. Pero yung gawa ni Lord, yung pagkilos ni Lord, hindi lang natapos dito sa church. Pati yung family mo, sabi sa Bible, your family is your first ministry. Bakit hindi magtutuloy yan? Gawain ni Lord din yan. At tayo hindi lang nagtitigil sa church. But again, ano nangyayari? Fear overwhelms us. Yung pananampalataya mo, bumabagsak. Kaya pati yung pamilya mo, affected. Schooling mo, affected. Work mo, affected. Sipin mo, dati, pinagpipray mo yung trabaho niya. Bakit ngayon? Sinasabi mo, hindi na ako masaya sa trabaho mo. Bakit? Pinagpray mo yan kay Lord, ha? Tapos binigay sa'yo ni Lord yan. Hindi, basta iba rin yung toxic. Again, fear. Na-overwhelm ka ng fear. Hindi ka naman bibigyan ng Panginoon kung hindi mo kaya. Bakit? Kasi alam niya, pag nagtiwala ka sa Kanya, makakaya mo. Pero dahil yung faith mo, nakaangkla sa iyo, sa kaya mong gawin, pagod ka, burnt out ka, uuwi ka sa bahay, piling mo, ginagawa mo na lang, tatrabaho, matutulog, magtatrabaho, matutulog. Why don't you repurpose your job? Itatrabaho ko para sa Panginoon. And then you find purpose in what you're doing. Ngayon, iba na yung purpose mo. Papasok ko sa work kasi gusto kong pakita doon na may Panginoon ako sa buhay ko. And then you'll see, you'll start doing things different. Babalik yung dali or yung saya. Siguro hindi nadali yung trabaho mo. Siguro hindi magbabago yung kasama mo. Pero magbabago ka. Bakit? Kasi yung purpose mo, yung Panginoon mo. At alam mo, nung unang time na binigay sa'yo ng Panginoon yung trabaho na yun, kasaya-saya mo. Pero ngayon, hindi na. Sa family, nung pinagpipray mo yung asawa mo, masaya mo. Binigay sa'yo ng Panginoon eh. Pero dahil hinayaan mo yung takot maghari sa buhay mo, unti-unti, yun yung naging dahilan para lumayo mo sa Panginoon. But God gives us power, love, sound. Paano para sa Panginoon? To overcome the fear
that shakes our faith. Sabi, tandaan natin yung pangako ng Panginoon in 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God has given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. So before I end, magbabasa pa ako lang dito. Kasi gusto ko lang i-emphasize. Pastor, nag-iayag ako. Hindi mo. Yung iba ako dito, mas kaya niyong gawin kaysa sa akin Sabi nito, yan. Nakapag-try ako ng bagong labas na Aerox na motor. Kasi nasa Tagaytay po kami. Di po kami nagdala ng motor, nag-commit na kami. Kasi tinatawad ako mag-rent Layo So, pagdating namin ng Tagaytay, nag-rent kami ng motor. Tapos, yung motor na na-rent ko, na-rent namin is yung bagong labas na Aerox. So, tungtuwa ako. Ito, sa vlog, hindi na tayo bibili ng kotse ko na. Bagong motor muna. Pero siya, lulawin mo ng Panginoon, di ba? Parehas. So next, sabi nito, hindi ako inabot ng ulan, papasok at pauwi ng work. So sobrang thankful ako sa Panginoon. Kasi ang hirap ko yung pumasok sa work ng basang-basakan ng ulan. Kahit sabihin mo nakakapote ka. Galing mo ba? Pero nung iisip ko, galing ng Panginoon. Lagi sakto, pagpasok ng dating ko ng office, tsaka bubuhos yung ulan. Sabi dito, nakapagkape sa Tagaytay. Kasi this week lang po, kaya puro Tagaytay. So nagkape kami ng gabi. Ang lamig. So, masaya. Kasi Panginoon po yun hindi po sa akin yun. Ako hindi ko naman kaya yun. Sabi dito, nakapag-bond kami ng asawa ko in simple things. Pag-uwi mo work, ang gagawin ko, magluluto ako, magluluto ko ng pagkain, sabi niya masarap. Masarap naman. Sabi niya. Tapos manonood lang kami ng Netflix. So we bond. Sabi dito, nakapag-plancha kami ng damit. Kasi sobrang struggle ko. Ako po, ayaw ko nagpa-plancha ng damit. Pero ngayon ng umaga, nag-ising kami ng maaga, tapos nakapag-plancha ng damit yung asawa ko. Galing yun. Hindi po ako yun. Hindi rin siya yun. Si Lord yun. And then sabi, nakasakay ulit sa kabayo. Sa Tagaytay. Nakasakay po kami ng kabayo. And, ang galing ni Lord kasi, for picture taking lang po, hindi na po kami nag-horse ride. Kasi may mahaba kaming trail na nilakad, tapos paglabas doon sa dulo, nag-iisip kami kung sasakay, magre-rent kami ng kabayo. Pagdating doon, meron doon, pwede mo mag-picture sa kabayo kung 30 pesos na. Kulang po kayo. Tapos pagkababa namin, paglakad namin ng konti, biglang bumuhos yung ulan. Oh, galing dito. And then sabi nito, I'm still able to give. Nakakapagbigay pa din ako. I don't know how God does that, pero nakakapagbigay ako. Hindi malaki. Sakto lang. Pero nakakapagbigay ako. Panginoon yun eh. Sabi dito, I was able to pray for my friends. May mga kaibigan ako na may pray sa akin. May mga churchmates ako. Ask na prayer. And I was able to pray for them. That was the thing. Panginoon yun eh. Kasi God gave you power, love, and sound mind. Sabi dito, wala. Sabi dito, thankful ako kay Lord kasi may maganda akong asawa. Ulitin ka ba ako? Thankful ako kay Lord kasi may maganda akong asawa. Sabi dito, so sa Tagaytay ulit, nakapag
magbulalo kami sa Tagaytay. Bawal na sa inyo yun, tita. So thankful ako sa Panginoon. Sabi dito, nakakapaglingkod pa ako sa Panginoon. Thankful ako. Kasi God gave me power, love, and sound. Sabi dito, my company, last Friday po, meron dapat may company-wide na audit sa quality team namin. And ako dapat yung magpapacilitate mo. Tapos ang mag-audit sa amin is from India. So thankful po ako sa Panginoon kasi hindi natuloy. So next week po, iba na mag-handle na hindi na ako. Although I'm prepared, pero thankful ako sa Panginoon. Si Lord po yun. Ito, ang dami kong bagay na natututunan sa work. Lately, ang dami kong natutunan ng bago sa work. And sobrang nakaka-overwhelm siya. Kasi ang dali nito. Kasi if I'm not there, or kung last year, nag-resign ako, nag-resign ako ng panibang work, I'm pretty sure hindi ko matututunan yung mga bagay na natututunan ko ngayon. Kasi may plano si Lord. Sabi dito, nakapag-Starbucks kami ng asawa ko. Bigay ako ng Panginoon. Ayun. Sabi, mamaya ako na lang ako sabihin. Nahiya daw siya. So sabi mo dito, I was able to go home early nung Thursday tsaka Friday. So dahil nga po may company-wide audit nung Friday, nung Thursday po, pinauwi na kami ng boss ko na 3 hours earlier ng out ko. So sobrang thankful ako sa mga. Sipin nyo, 8 hours na ako natulog nung Wednesday. Tapos maaga pa ako pinauwi ng Thursday. Panginoon po yun. And I was able to cook for my wife. Napagluluto ko po yung asawa ko. Sobrang thankful po ako. Kasi napaglilingkod na siya. And lastly, nabayaran ko yung balance ko sa credit card. Hindi po ako yun. Panginoon po yun. Lahat ng bagay na yun, wala na. Pero ang dami pa po dyan ko na. What keeps me unshaken? Because God gave me power, love, and sound mind. Kung meron ka nun, mas na-emphasize yung ginagawa ng Panginoon sa buhay. Eh kapag ka mas tinitignan mo kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa buhay, yun yung stable. Hindi ka masya-shake. Bakit? Kasi Lord, ginawa ko na ito dati. Ano ba naman yung gagawin ko bukas? Isipin niyo po, dati, may mga bagay kayo pinapanalangin, tapos nakuha mo. Tapos ngayon may pinapanalangin ka, marahil hindi mo binibigay ni Lord. Eh yung dati mga prayer, binigay mo na. Ano prayer? So I'll end with this. Sabi dito, when fear knocks, let faith answer the door. Because fear doesn't come from God. But power, love, and sound mind do. Kapag ka mamayang gabi, bukas, tumatak yung problema, kapag kaya mo harapin mo yun, gamit yung faith mo. Lord, hindi ko alam paano ko magagawa to. Pero alam ko, kaya ko. Lord, pagod na ako dito. Natatakot ako sa pwede mangyari. But I trust you. Lord, I trust you. When fear knocks, let faith answer the door. Because fear doesn't come from God, but power,